Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na ang lahat ng kaparaanan ay pinababatid niya kung paano siya kilalanin at madama. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay naliwanag, ang may pandama makakadama talubos sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga mababait na bata, angels, wild. Mababait ba kayo? Ay, kababait. Napakababait. Alam niyo po, kapag kayo'y nasa Panginoon na, masayahin kayo sa mga bata. Matuwain kayo sa mga bata. Sapagkat silang mga bata, doon sa mga mababait. Pero ano po, hindi rin dapat kinukonsinti yung mali, tinatama habang bata. Ano po, kung nakikitang hindi naman natama, itutuwid din para hindi makakalakihan. Hindi yung tinatawanan, kundi tinatama. Yung pagtatamang may pagmamahal na may konting panakot para hindi naman lumalaki yung loob. At huwag pong sanayin dun sa inuuto-uto, yung inaamo-amo. Hindi po tama yun. Sapagkat pag lumaki yung bata sa uto-utot, amo-amo, malaki ang loob. Totoo po yan. Sapagkat sa tao mang may edad at may malaki na, kapag ito'y matampuhin, gusto'y inaamo muna bago siya. Di po ba? Kapag nakalakihan niya yung kung hindi siya aamuin, hindi siya lalapit, magiging mataas po siya. Kailangan, bata pa lang siya, ituro na sa kanya kung yung mali niya hindi niya na dapat ginagawa yun. Yung oras na siya ay nagwawala, huwag ka namang magpakainit ng ulo na magpasikip ng dibdib, kundi ihutok mo siya, ihubog mo siya sa tama habang malambot pa yung buto, sabi nga. Habang malambot pa, sanayin na, sapagkat pag ito'y matanda na mahirap nang ituwid. Buhay po ba ang Ama? Hindi naman po porket sinabi ng Panginoon ang sino mang tumatanggap sa batang ito ay kalugod-lugod sa Ama. Hindi po ibig sabihin na mali na yung ginagawa ay tatanggapin pa. Literal lang pong pagbabasa yun. Subalit kung yung tamang pagtutuwid, dapat, lalo na yung mga edad 9 years old, alam niya na yung pag tiningnan mo siya, alam mo na yung tingin. Pag tinawag mo, sasabihin mo sa kanya, pag tinawag kang minsan, huwag yung maraming ulit para kang bingi. Dapat tinuturo po sa kanila yun. Sapagkat pag nakalakihan niya yung tinatawag mo siya, naririnig naman niya, hindi siya sumasagot, hindi siya lumalapit, hindi po tama. Kaya kailangan ituturo sa kanya yung kapag may tumawag sa'yo, kami tinatawag namin ikaw. Alam mo naman kami yun. Bakit di ka lalapit? Halimbawa, magulang ka, kapatid ka. Ngunit pag ibang tao, hindi mo kilala, bakit nga lalapit ka? Tinuturo rin po yun. Kaya kung susundin lang po ang ating Panginoon, wala ngang lalaki at mayuhubog sa mali, kundi lahat ay lalaking naihubog sa tamang ugali. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ba ang itinurong masama ng Ama? Wala po siyang itinurong masama. Kaya nga nang dumating ang Panginoong Jesucristo, diretsahang nangusap na yung mga hindi totoo at hindi tapat sa pananalig at pananampalataya, mapagpaimbabaw na gawa, diretsuhan din niyang pinagsabihan. Dahil matataas ang kanilang loob, matatarik ang pag-uugali,
at palagay nila sila ang tama at sila lamang ang may karapatan, nagalit po sila. Tama po ba? Maunawaan niyo po lahat yan kung talagang kayo nasa espiritu na ng katotohanan. Kaya yun ngayon ang pinapakli ng ating Ama na pag-uugaling hindi tama na kinalakihan ng tao. Kinatandaan na eka ang kasabaan, mahirap na siyang ituwid. Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali, mas mainam yung nagsimula siya sa masamang ugali hanggang sa nakasumpong siya ng liwanag at natuto siyang magbagong ganap. Kaysa naman doon sa siya ay lumaking mabuti pagkatapos kung kailan nagkaedad at tumatanda para siyang nabilig na itlog. Hindi rin po yun tama. Kaya't ang sabi ng Panginoon, kung nasumpungan mo ako, tuntunin mo na ang daan ko. Kaya, ang sino mang nakasumpong ng kanyang liwanag, nananahan sa liwanag, nalisya na siya sa dilim ng buhay. Natuntun niya na ang tamang pamumuhay at tamang gagawin sa kanyang buhay. Kaya naman, lahat ng nakakilala at tumanggap na totoo, nilisyaan na yung kamalian. Tinuwid na ang maling buhay. At yaon ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Kaya't ang bata kung ano yung pundasyon niya na lagi siyang sinisigawan, pinapalo, nagagalit, makita niyo po, ang bata ay lumalaking rebelde na hindi siya nagsasalita, subalit sa puso niya. Kapag yun ang bumugnos, eka nga ay pag yun ay nabukas, dire-diretso parang nasirang dam na pag pumutok, bumugnos ang tubig. Buhay ba ang Ama? Kaya dapat, yaon ang inaalis at pinupundasyon na mabuti sa isang katauhan. Yaong pagkikimkim ng galit, yung pagtatanim ng hinanakit, yung pagpupunla ng di dapat, kaya dapat lahat ng pinupunlang mabuting binhi ng Ama, siyang natatanggap ng tao. Kaya nga't hinambing niya sa pag-aasik sa lupa ang kanyang mabuting balita, sapagkat ang mga tao sa lupa ay hambing sa alabok na pinagmulan nila, lupang alabok, na kapag ito'y hinasikan, mayroong tumutubo. Kaya't mapapalad ang mga nagsitubo sa matatabang lupa at patuloy na nagsisilagot, nagsisipangunga ng mabuti. Mga mahal, ano nga ba ang dulot ng Ama? Walang taong banal, walang taong matuwid, walang taong tapat, walang taong makatotohanan. Kaya't ang tao kikinig at nag-aaral ng banal na aral ay makatotohanan at totoo na tinadama sa puso at ninanamnam nilang ganap at tinatala sa isip. Wala ngang taong natuto. Hambing sa pag-aaral, kapag nag-aral kang mabuti at natapos ka ng iyong kurso, hindi bagat alam mo na ang gagawin mo kung papaano doon sa pinagtapusan mong kurso. Gayon din ang pag-aaral sa banal na aklat, na kung tunay na sinasabuhay at tapat na tinatanggap, alam ang gagawin. Sumainyo ang kapayapaan. Di ba't kay sarap kung magkakasama kayo, pare-parehas na patag ang damdamin nyo sa isa't isa? Di ba't kay ligaya ng pagsasama kung ang bawat isa'y nagkakaisa? At ito ang layon ng mabuting balita. Ito ang pagnanasa ng Ama sa mga banal niyang salita.
ang pag-isahin ng mga anak niya sa totoo niyang gawa at pag-isahin sa kanyang espiritu na mabuting ipinagkaloob sa lahat ng madla. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung ang lahat ay ang tataglayin ay ang tunay na espiritu, tapat na totoong espiritu na mula sa Kanya na ibinaba upang magkaroong kabahagi at maging marapat na tanggapin ng tao upang panahanit maging templo, yaon ang sinasabing dambana niya, ang puso ng tao. Hindi kaya ang lahat nga ay magkasundo-sundo? Yaon na nga yung sinasabing pag-iisahin ko kayo sa aking espiritu. At ang lahat ng sa akin ay sa akin niya ito. Kaya't kung papaanong sumaama, naging para sa anak. At kung paano naging para sa anak, naging para sa Ama. Kaya't pinag-isa ang Ama at anak sa isang espiritu na totoo tapat kanino mang tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, ang paghahari ng Ama'y walang kamatayan at ang tunay na maghahari na dapat pinaghahari sa bawat isang katauhan ay ang tunay na hindi mamamatay at tapat na hari. Yaon ay ang Ama na walang hanggan. Sa pamamagitan ng anak, makakayang pagharian ang lahat ng tao sa pangalan ng Jesucristo sa patnubay ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. May natutunan po ba kayo kay Father Pete? Alam niyo po, kung naunawaan niyo lang ang mga mensahe niya, buhay na buhay eh. Totoo po, buhay na buhay. At totoong-totoo po, yun ang gusto ng Panginoon, makatotohanan at totoo talaga na tinatanggap. Kaya lamang po ang mga tao, pag totoo ay ayaw eh. Pag biro-biro, matutuwa eh. Pero kapag totoong-totoo na, mahirap gawin na eh. Subalit, ang wika nga, walang nakikipagtotoo na mahihirapang tupdi ng katotohanan. Kaya lamang mahihirapan tanggapin kung di patapat ang puso ng bawat isang tumatanggap. Buhay ba ang Ama? Bakit nga ba nagalit ang mga tao sa panahon ngayon sa Panginoong Jesucristo? Sa katapatan niya, sa pakikipagtotoo niya. Ganyan din po sa panahon ngayon. Ang totoo para sa Ama, huwad para sa tao. Ang huwad para sa Ama, totoo sa tao. Anong gusto ng tao? Yung para bagang inaartista, iniidolo, at mga fans naman ang gumugusto. Sa larangan ng kabanalan, hindi paligsahan ng kagwapuhan, ng kakisigan, ng kagandahan, ng katanyagan, kundi paligsahan sa pakikipagtotohanan. At doon makikita ng Ama ang totoong mga anak niya, hindi doon sa didikit, parang pandikit, kakapit, parang epoxy, kakagat, parang balimbing, sisip-sip, parang linta. Ayaw po ng Ama yan. Kundi ang gusto ng Ama, kung ako ang kinikilala at tinatanggap ng bawat isa, puso nila'y nabago na, ako'y kilalang kilala, bawat isang kapwa niya'y iibigit, mamahalin, tatanggapin ng sinuman. Buhay ba ang Ama? Kaya binabago ang pananaw na nakagisnan at nakahiratihan ng tao ng espiritong tatanggapin na magpapabago. Binabago ang pag-iisip ng tao na makasanlibutan at makalaman na hindi nababatid ang katotohanan upang mapihit ang kanyang pag-iisip at matuon sa mabuti at maging kabutihan ang taglay niyang laman. Kaya't
ang gumugusto sa mabuting balita, mga banal na aral, yaon ang pinagninilayan at binubulay-bulay, hindi ang salita ng kanyang kapwa na nakapagpapahirap ng kalooban, kundi ang banal na aral na nakapagpapasigla, nagpapaligaya, nagpapaginhawa ng galit ay mawala. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama. Tunay na kay dakila niya, napakahiwaga niya. Kaya nga't sinabi niya, saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaibabaw. Diretsuhan po. Ngayon, sa panahon ng Espiritu, mayroon pa bang pariseo? Mayroon pa bang mga eskriba? Kawawa naman po ang mga eskriba at pariseo. Yun yung mga tinatawag na mananampalatayang huwad. Sapagkat sumasamba sa Ama, tinatawag ay Panginoon, sa puso'y wala siya. Kaya huwad ang tawag, mapagpaimbaba. Ngunit ito ang pinakamahirap tanggapin ng tao. Sapagkat ang katwiran, naglilingkod ako, palasimba ako, paladasal ako, nagbibigay ako, hindi doon. Kaya sinabi, hindi sa gawa nyo doon ko kayo hahatulan, kundi sa pagsuri ko sa kalooban ninyo. Nililirip ko ang laman ng puso nyo, sinusuri ko, tinatarok ang isip nyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag na ang katotohanan kung gumagawa ka nga, ngunit sa gusto mo lang gawaran ng mabuti. Totoo ka ba sa Ama? Ang sinasabing paggawa ng mabuti, maging sino man siya, lalo tigit mababa siya, pinahahalagahan mo, minimithing, damayan mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya gaano man sa isang araw ang ginawa mong kabutihan sa ilang gusto mong gawaran, sa pananaw ng Ama ay di mainam. Kaya't ang nais ng Ama, anak, baguhin mo damdamin mo, maging ang isip mo, makatatalima ka sa kalooban ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya't kung samahang kabanalan kayo, walang mag-iisip na magpalakas kahit kay Juan, kay Pedro, kundi kayo-kayo, pag-iisahin nyo kung papaano kayo mapapalapit kapwa sa Ama sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga sinasabi, hindi sa kapwa kayo magpapalakas, kita ng mabuti, kundi sa Ama na hindi nakikita ng mga mata at sa Kanya paghahandog ng kabutihan, bagamat wala siya sa harapan ng sinuman. Kaya't ang sinumang nakikipagtotoo, nadaramay totoo siya, buhay siya, at mapagkalinga. Sapagkat sinong kumalingang hindi kinalinga? Sinong nagbigay na hindi binigyan? Sinong nagmahal na hindi mamahalin? Sinong nagpakain na hindi bubusugin? Kung paano ka nagpakain, pakakainin ka rin. Higit sa yung pinakain ang sa'yo dadatal. Sapagkat kung paano mo pinakakain ng isang alam mong walang pagkain, mauubusan ka ba ng binibigay? Dahil alam mong mabuti ginagawa mo at nakikita ng Amang mabuti sa lahat ang mabuting gawa mo. Sa makatwid, 10 ibayo ang ganti sa bawat kabutihan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sabi nga, halimbawa, nasaktan ka, yung anak mo, nag-asawa, may sarili kang katwiran, di mo dinamay katwiran niya at damdamin niya, sarili mo lang dinadama mo. Nasa tama ka ba? At nasa matuwid ka?
Mga minamahal, kaya lamang nagugulo ang sitwasyon at nahihirapan ng tao sa maling gawa dito sa mundo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang pananaw kasi ng isang tao, halimbawa, minsang nagnakaw, yung hindi na nagmamahal sa kanya, yung walang pahalaga sa kanya, wala nang sasabihin yun kundi yung ginawa niyang pagnanakaw. Wala na siyang ititinging maganda sa kanya. Ang titingnan niya na kung paano siya nagnakaw. Iba ang ama. Gaano man kasama at nawalay sa kanya, kapag lumalapit sa kanya at hinanap siya, baliwala lahat ng ginawa. Hindi katulad ng tao. Paano mo tatanggapin yan? Magnanakaw yan. Wala na siyang pamamaraan para sa kanya na magbago. Hindi niya na binibigyan puwang na magbago sapagkat ang gusto niya ay mabuti lamang. Subalit di niya sinuri ang sarili niya. Ako ay mabuti. Kung mabuti ka, bakit di mo muna tinanong ang isang hinahatulan mo? Bakit di mo muna suriin ba't nagawa niya ito? At doon kapag nabatid mo, tanggapin mo dahil kapatid mo siya sa ama. Buhay bang ama? Kaya nga tinambing ang isang prodigal son. Lahat ginawa niya sa parting kayamanan. At nang nawala na sa maling ginawa niya, nagbalik loob, tinanggap. Ganyan din ang mga anak ng ama. Na ibig sabihin lamang, gaano makaluwat na ikay nakalimot anak, kapag ako'y nasumpungan, kita'y tatanggapin. Ano man ang iyong mga kasalanan, kapag ako'y nilapitan, ikay patatawarin. Subalit, sino mang may kabutihan sa palagay niya, ang puso na may wala ako, hindi totoo sa akin. Ang may pandin ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahanang, nekkaramanayahanang, nekkaramanayahanang. Mga minamahal, kung lahat lang ng tao ay may marunong at kaalaman, marunong sa kaalaman na mula sa Ama, batid ang katotohanan, walang tao, twinay, magbubuntong hininga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may kalan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari, huwag kayong magtulak sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hop, tabi-tabi. Ito po.
lahi ko ay napakababait eh. Napakaganda ng mga turo. Ang sarap tirisin eh. Oh. Aba, napakabait mo, ano? Napakadali mong turuan. Meron nga nagsabi, ikaw ang nakasisira ka sa pamilya. Diyos ko. Aba, sabi ko naman, dahil nakasisira, hindi nyo natatanggapin. Pati siya talagang tatakil mo na. Ba, hindi ka anak ng ama kako. Nakasisira pala siya, buuin mo. Buhay ba ka ba? Ang tao nga naman, mas gusto pa yung kahihiyan daw. Kanino ba nakakahiya? Sa tao? Sa Diyos ka mahiya, wag sa tao. Buhay ba nga ma? Yung iba, pride na lang po yun eh. Tama ba? Kuweka, nakakahiya ang kanyang ginawa. Pride. Kasi mapapahiya daw. Pero sama hindi nahiya. Tama po ba? Dapat nahihiya ka pala, saan ka mahiya? Sige, pinagkahiya mo ang anak mo. Bakit? Yung bang namumula sa kanya, ipakakainin ka pag inalis yung anak mo. Dahil nakakahiya siya. Tandaan po ninyo, nakita niyo yung prodigal son, tinanggap. Ba't nga ba may anak na ganun? Ang ama. Ba't nga ba may magulang na ganon? Di anak ng ama yun. Anak nino. Buhay ba ka ba? Kaya, mga minamahal, ipagpasalamat nyo sa Panginoon kung kayo ay mayroong mga anak na mabubuti, na may pagmamalaki, pero hindi naman dapat pinagmamalaki. Sa ama kayo magpuri. Ngunit, kaya mo lang gustong matalino anak mo, mabait, maganda sweldo, maganda kinabukasan, maganda naging buhay para maipagyabang ka? Hindi naman kapagyabang-yabang dapat yun eh. Bilang magulang, nakakatuwa yun. Subalit, sa ama mo iparangal, hindi sa tao mo ipagyabang. Ang tao kasi mahilig masaktan eh, yung bang gusto yung may naipagmamalaki, may naipagyayabang. Subalit kung wala ka na doon, ang ama na ang tanggap mo, patag ang loob mo. Sapagkat sadyang alam mo, may pagkakamali ang tao. Ngunit at pasubali na itatama ang mali. Kaya gawin mo. Tingnan mo si Santa Monica at si San Agustin na pagbago ng mahigpit na pagdulog, matapat na pananalig. Gawin nyo, magaganap din sa inyo. Sa may inyong kapayapaan, pagpalain kayo ng maraming uring pagpapala na mula sa Ama, dakila, pag-asa, liwanag, kagalakan, kapayapaan, kasiyahan, lakas, kalusugan, pagtitibay, katapatan, pagiging makatotohanan, at tunay na anak ng Ama. Pagpapala ng pang-spiritual, pagpapalang pang-pisikal, pagpalain kayong ganap ng mga uri ng pagpapalang tanging sa Ama lamang magmumula. Sumainyo ang kapayapaan. Tayo na po, mga mahal ko.